Gumamit si Yamaha dito kay Fazio ng 125cc displacement, air-cooled, 2 valves, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, fuel injected, may lakas na 8.4 horsepower at 6,500 RPM. May sipa naman na 10.6 Nm of torque at 4,500 RPM. May fuel tank capacity na 5.1 liters, may bigat na 95 kilograms sa curb weight, at may SRP naman na 93,900. Ginamitan siya ng 12 inches alloy mugs, front and rear. Same size lang sila, pati yung gulong nila. Hiwalay ang front fender sa mudguard. Meron siyang telescopic na front shock, single piston caliper, and single disc brake. Wala siyang ABS, harap o sa likod man. Pero mamaya babanggitin ko kung ano nga ba yung mga safety features na meron siya. Drum brake naman para sa likod. Then meron siyang dipstick dito. Meron na mga cute na exhaust guard o heat guard. Aluminum na pillion foot peg na napaka-iksi lang. So karamihan ng mga retro na motor, kadalasan bilog ang mga ilaw nila. Bilog ang headlight, bilog ang side mirror, bilog ang rear brake light. Pero dito si Fazio, nag-focus siya sa puro ma-oblong. Oblong na turning signals, pati sa likod, pati yung brake light niya, pati yung headlight niya, pati nga dito sa harap. Pero balikan natin yan mamaya. Yan yung pinaka-headlight niya. Try natin mag-high beam. Nasa ilalim. Ito naman sinasabi ko sa likod. Puro oblong din. At ito yung brake light niya. And tingin ko ay hindi pa siya LED. Medyo malapad to. Medyo makapal. Titignan nyo dito. Yan o. Hindi kagaya ng ibang motor na parang nakapasok yung pinaka-cover ng brake light nila. Ito siya nakalabas. Nakaumbok. Siyempre kagaya ng ibang scooter, ang gusto natin dyan ay merong gulay board. Pero dahil nga maliit yung motor, expect nyo rin na medyo maliit yung room nyo para sa gulay board. Merong open glove box dito. Ingat lang kayo dahil pa naglagay kayo dyan na nabiyahe kayo, pag tumigil kayo, madali siyang hugutin. Meron din dito sa kaliwa na may takip naman. At meron na siyang charger dito. Meron ka ring hook dito sa harap, pati dito sa likod. Para kung meron kayong pinamili, hindi siya basta-basta mahuhulog, pwede siyang i-hook dyan. Hindi nga pala siya keyless gaya ng iba. Hindi automatic naglalak yung shutter key niya. Kasi sa ibang brand ng motor, pagka nilak na yung motor, automatic bumababa na agad to. Ginamitan ni Yamaha si Fazio ng hindi ganun ka-fancy na upuan. Pero pwede na. Bumagay naman siya para sa itsura niya. Two-tone. Merong white na stitching dito. Pakita ko na rin sa inyo yung loob. Para mabuksan mo siya, kailangan mo lang i-switch pa kaliwa ng onte. Then yung maririnig mo yung tunog na yun. Hindi siya hydraulic. Kailangan mo siyang iangat. Yung 17.8 liters tong U-box na to. So, malamang sa malamang kahit na half face ay hindi kakasya dito. Masyado siyang maliit. Ito ang isa sa kanagandaan dito. Kapag ka nagpagas ka, pag tinanggal mo tong fuel tank cap niya, meron kang paglalagyan dito. Yan ang purpose yan, kaya meron yan dyan. Ito yung Y-connect niya, yung iba tinatanggal to dahil sabi nila madali raw makalobat, pero hindi pa naman namin nararanasan. And bago pa kasi yung motor, nasa 1.4 pa lang yung odo niya. Hindi pa rin namin natatry i-connect to sa cellphone. Ito pa isang tinuturo ko sa inyo kanina na oblong din. Pero bago tayo pumunta dyan, dito muna tayo. So the left handlebar, makikita mo dito ang high beam and low beam, turning signal switch, and yung horn. Sa brake niya sa kaliwa, meron kang handbrake. At para sa kanan naman, yung mga usual lang na handbrake. Meron ka ditong idling switch, meron na siyang hazard, and the ignition button. So napaka-basic lang nitong dash niya, speedometer, makita mo dito yung odometer, and the fuel gauge. Dito naman sa taas makikita mo yung high beam indicator, check engine, turning signals, at yung idling indicator niya. Para malipat mo to, meron kang maliit na button dito. Kapag pinindot mo siya, ay lilipat siya sa trip, sa time, at sa battery. Yun lang siya. Para ma-reset mo siya, gusto mo i-reset yung trip, hold mo lang to, then mag-reset na siya. Napakasimple lang niya, wala siyang tachometer, wala siyang kahit ano. Itong assist na to, mamaya paliwanag ko sa inyo kapag tumatakbo na tayo. Ano-ano nga ba na bago dito sa 2025 na Yamaha Fazio? Unahin na natin itong side mirror niya na nag-iba na yung hugis. And parang naging two-tone na rin siya. Matte dito, then gloss dito.
And the next is yung decals niya. Medyo nag-iba na itsura ng decals niya compare sa mga previous version niya. Isa pa is yung charging port niya. Kung dati kailangan pang bumili ng adapter, ngayon ready na siya. USB ready na siya. And ang last is nagkaroon sila ng bagong color ng Yamaha Fazio. So 2025 naglabas sila nitong black na to, tsaka yung pastel na green. So nga pala guys, banggitin ko na rin sa inyo kung ano na yung mga aftermarket na nilagay natin dito. Itong garnish na to sa harap, hindi po yan kasama, aftermarket po yan. Ito as usual, hindi rin po yan kasama. Itong mating na to, hindi rin kasama to dun sa pinagbilihan natin, binigyan na nila. Ito lang original niya. And then syempre, hindi po kasama to. Nakakatuwa lang kasi bumagay yung itsura niya, yung kulay niya dito sa motor na to. Ito rin pala ay aftermarket na to. Sabi nila, itong si Fazio daw, ang issue nito ay medyo matagtag o masyado daw bumababa tong likuran, lumalago to, kaya yan ang una nilang pinalitan. Ito pa isang nilagay, enhancer lang para dito sa side stand para mas safe, mas malaki siya. So bago tayo bumiyahe, meron pa tayo isang ikakabit na aftermarket. Ito yan, kabit na natin para makita nyo yung itsura kung ano siya. Diba mas nagmukha na siyang retro. Ito meron na rin siya. At ito. Then meron pa tayo inaantay na isa pang garnish. Para naman dito papalitan din natin to ng chrome din. So yun lang. Seat height check na tayo. So seat height check muna tayo. Ang seat height niya is 750mm. I am 5'9" at ito po ang itsura ko. And ito naman si Madam. 5'3" ang height niya. At ito naman ang itsura niya. Bago nga pala tayo tuluyan bumiyahe, dumaan naman tayo dito sa Quinta Moto para magpapalit ng side mirror. Sinabay na rin natin tong pillion foot peg. ARM nga pala yung brand nito at hindi siya ganun ka-fit. Kasi nung unang kabit niya, maluwag yung foot peg. Meron siyang inilagay na hindi ko alam kung ano yung tawag. So yeah, mas kita na natin yung yung side mirror natin. Kasi yung stock, kalahati nung nakikita ko side mirror braso na. Ngayon, mas maayos na, mas malaki din. Kaya lang, bibili tayo ng mas malaking rubber kasi hindi pala tugma, kaya ginamitan ng adapter. Hindi ko pala nabanggit kanina kung ano yung mga safety features niya. Well, kagaya lang din naman yan ng ibang motor na kapag mag-i-start ka, kailangan mong pumiga dito sa rear brake. And kapag nakababa yung side stand mo, hindi mo rin siya may start. Napakababa ng vibration nitong motor na to. Halos hindi mo mararamdaman. Yung ibang motor, pag start pa lang, ramdam mo na agad yung vibration. Dito kay Fazio, hindi. Pero bakit nga ba natin binenta si Fabio? May kwento kasi yan. Kaya namin kinuha si Fabio dahil para talaga kay Madam. Kaya lang, nung tinetesting niya na medyo nabibigatan siya, natataasan siya, wala kasi siyang experience talaga sa motor, as in. So eto, nung tinry niya to, medyo nagagamit niya na agad. Mas lagi ko siyang kinukulit, mag-practice ka, masasanay ka rin yan. Kaya lang, nahihirapan talaga siya, sabi niya sa akin. Sa'yo na lang yan, hatid mo na lang ako, ayoko na magmotor. Kaya nag-decide kami na ibenta na lang. Then ito yung nakita niya. Sabi niya, nagagandaan nga raw siya dito sa Fazio. Sabi ko, pagka nagka-Fazio ba, magmamotor ka na. Masyado na mahaba, balik na tayo dito kay Fazio. Nakita niya, meron nakalagay dyan na assist. Yung assist na yan, kapag umarangkada ka, bibigyan ka niya ng onting push. Bibigyan niya ng onting sipa yung engine mo. Tapos, naka blue core na hybrid na rin siya. Kung dati blue core lang, ngayon blue core hybrid na siya. So, mas pinatipid, mas pinaganda yung efficiency niya. Tapos sabi, mas natutulungan daw ng blue core hybrid yung potential ng motor. So sabi ko kanina, medyo maliit yung space dito, pero nakikita niyo naman, malaki pa yung space ng tuhod ko dun sa motor. Medyo nausog-usog pa nga natin, hindi tayo nasabit. Kahit na isagad natin yung liko, walang sabit yan. Para sa 125cc na merong back ride, testing natin na mag-overtake. Yun, medyo kailangan mo lang talaga ng full throttle. Kasi nga dahil 125cc lang siya, so
don't expect too much. Pero para sa isang 125, not bad siya. So 2 weeks na nasa atin tong motor na to. Ang computation natin sa fuel consumption niya ay 48 kilometers per liter. Napakatipid nun. Hindi ko yun makuha-kuha sa mga naging motor ko. Nag-start tayo sa Yamaha Fino, nagkaroon tayo ng SkyDrive, nagkaroon tayo ng X-Max, nagkaroon tayo ng Rebel, sa bagay yun. Mga big bike na yung sumunod eh. Pero kung sa 125 lang, Fino at saka yung SkyDrive, sobrang tipid na itong motor na to. Tsaka napakagaan niya dalahin. Kung napapansin niyo, meron tayong eco mode dito. Gaya lang din naman to ng ibang motor na kapag hindi ka masyadong bumibirit, hindi ka masyadong mapiga sa throttle, tipid. Ang kinaibahan lang nito speed na, mas pinatipid pa. Kabaliktaran to ng mga naka VVA. Kung yung VVA, kapag na-hit mo yung tamang RPM, mas lumalakas yung motor. Ito naman, as long as hindi ka lumalampas sa certain RPM, nasa eco mode ka lang. Gandahan pa niyan, may papakita ko sa inyo. Kunyari, ito, sagad natin, taasan natin, nawala. Habang bibilis ka, hindi ako nagbabago ng throttle. Lumalabas yung eco mode. Ibig sabihin, siguro nagpapalit na siya ng gear, dahil bumababa na yung RPM niya, kaya lumalabas na yung eco mode niya. Sobrang gaan dalahin na itong motor na to. Kaya, ultimo kahit si Mrs. isang araw lang siya nag-practice hindi siya nahirapan. Naka-stock settings pa yung front shock natin. Sabi nga nila, issue daw ni Fazio, matagtag. Hindi pa naman natin nababago and yes, meron siyang tagtag pero manageable naman. Hindi naman siya yung talagang sobra-sobra yung tagtag. Yung ginagawa ng iba, nagpaparipak lang naman sila and then okay na raw yun. Ganito kasarap kapag meron kang scooter. Ang dali lang, sumingit-singit. Hindi mo kailangan pumiga ng clutch. Unlike sa mga gamit natin na mga big bike. Lalo yung TRK, ang laki-laki, napakalapad. Hindi pala, mas mahirap pala yung 10R. Kasi ang liit lang ng turning radius niya. Testingin ulit natin yung power niya. Dalawa kami ni Madam isakay. Try natin. Come on, come on. Pigang-piga na ako. Sila parang relax na relax lang ah. Wait lang guys, kaya natin to. Idlip muna kayo dyan. Yes. Ito na po ang dulo. Malapit na tayo. Okay na yan. Hindi na rin siya masama di ba? Dalawa kami, 125cc, ganong horsepower, not bad. Lalo na kung pag daily mo to pamasok, hindi ka natalo dito. Unang-una, tipid sa gas, madaling isingit, magaan yung motor, hindi ka mag-aalangan, kahit na hindi ka katangkaran, hindi ka mahirapan dahil mababa nga siya. Higit sa lahat, beginner friendly siya. Gaya nga nasabi ko kanina si Madam, from zero experience, nakaya niya itong motor na to, minuto lang, napatakbo niya agad. Yun ngayon, nagpa-practice siya palagi, iniikot niya pa yung motor. So, highly recommended to para sa mga beginner. Pag-usapan naman natin yung upuan niya. Sabi ng iba yung mga previous model daw ay medyo matigas ang upuan. Dito, hindi naman siya ganun katigas. Okay naman, sakto lang. Hindi rin siya ganun kalambot. Pero mahaba-haba na rin tinakbo natin and wala pa naman kaming nararamdaman. Dito na nga natin tatapusin tong video na to. Pero syempre, gaya ng dati, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Idol Macdon Sanedak. Shoutout din kay Idol Emil Razonable. At kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to subscribe. Leave a like and comment, share this video, and ring the notification bell. May mga bago tayong re-review ng big bike, kaya kita-kits sa mga susunod pang biyahe. Ba, maayos-ayos na yung kalsada ngayon dito ah. Last time na dumaan kami dito ni Madam, grabe. Akala mo, rough road eh. Akala mo may trail eh. Ganito. Speaking.
Yun pa lang pala. At least, 'di ba? May pinagbago na. Maayos-ayos na yung unahan.